Wala pa rin kupas ang pagpapakitang gila sa basketball court ng bagong sensation ika nga all-star ng NBA na si Jeremy Lin. Sa huling laban ng kanyang koponan New York Knicks kontra sa Sacramento Kings, muling dinala ng point guard ang kanyang koponan sa kanilang ikapitong sunod na panalo. Ang score, 185. Si Lin ay hindi naman sa scoring lang pumalo, nagpatala naman ng 13 assist ika nga. Nito nga ang huli nilang panalo kontra sa Toronto Raptors. Naka 3 points si Lin sa mga huling sandali ng laban o yung pong tinatawag na buzzer beater. At ang basketballista mukhang may ibubuga rin pagdating sa, sayawan. Sa video na yan ng isang practice game ng dati niyang koponan ng Golden State Warriors, mapapanood ang dati nilang mandalarong si Lin habang sumasayaw kasamang isang tagahanga. Maraming beses nang pinanood ang video na yan sa YouTube. Sa gitna naman ang tinatamasang kasingkatan, ayan, no? Before and after, you know, that's where I want to be, and I don't want to let anything affect me or this team. And Pagumbaba pa rin si Jeremy Lin. Samantala, sa Inglaterra naman po, mga kapuso, mistulang naka-jackpot sa loto ang isang tagalinis ng kalsada matapos niyang makapulot ng ilang mamahaling mga rilong tatak Rolex. 4 na Rolex raw ang napulot ng lalaki habang naglilinis siya ng kanal. 2 sa mga yan, 4 pala yung relo, 2 sa kanila Rolex. Ang isa raw sa 2 Rolex, nagkakalaga ng halos 33,000 US dollars o kutambas ng halos 1,2 milyong piso. Ang hinala ng mga pulis, baka nakaw ang mga relo tinapon sa kanal. Kung wala raw aangkin sa mga relo, mapupunta sila sa lalaki na yan na nakapulot. Patok na puntahan ngayon o yung tinatawag na attraction sa Crocodile Farm sa Puerto Princesa sa Palawan ang bago nilang residente. Ang malaking buwayan si Valentino. Pero si Valentino, ika nga stress pa rin daw mula sa pagkakahuli at hanggang ngayon, hindi pa rin kumakain. Nakatutukway mula sa Palawan, si Maki Pulido. Maki, kamusta na ang mga buhaya? Celebrity na rin, Mike, itong si Valentino at siya nga ang bagong star dito sa Crocodile Farm na dinarayo ng ilang mga turista dito sa Palawan. Baka kainin tayo na? Ang fans ni Valentino dumarayo sa Crocodile Farm, makita lang siya. Tulad ng mag-inang Trina Aguilar at Rosie Cook na taga Cavite. Gusto niyo talagang makita si Valentino? Actually, from Cavite pa ako. Dinayo ko si Valentino going Cavite from Palawan. Actually, may asawa daw nga siya si Valentina and then nandun daw sa breeding farm kasi pwede pa raw manganak. Pero tila isnabero pa si Valentino. Dahil stress pa rin daw sa pagkakahuli, kalimitang nakalubog lang siya sa tubig. Pero ayon sa tagapag-alaga, makaka-recover din daw si Valentino mula sa stress. Kita mo yun. Gaya ng 17 talampakang buhayang si Makmak na noong 1998 pa nahuli. Tulad ni Valentino, sa Bataraza, Palawan din nahuli si Makmak. Pero binabantayan pa rin mabuti ang mga bagong huling buhaya dahil pwedeng ikamatay nila ang stress ng pagkakahuli. Tulad ng buhayang ito na nakadisplay na lang ang mga buto sa Crocodile Farm. Namatay ilang linggo bago mahuli noong 1990. We claim na that's the biggest crocodile caught alive before Lolong, but it survived only for less than a month, I think. So because of capture, for the stress of capture. Pero malaki naman daw ang pag-asa nilang lumalakas na si Valentino. Nag-ikot na raw si Valentino sa loob ng kanyang kulungan kagabi. Yun nga lang, hindi pa siya kumakain. Ito mga Philippine crocodiles, dito lang sa Pilipinas sila matatagpuan. Unfortunately, itinuturing silang critically endangered o malapit ng maubos. Kaso lang, bitin ang budget ng Wildlife Conservation and Rescue Center. Pinagkakasya ang 4 na milyong pisong budget kada taon para sa pagkain ng may 800 buhaya rito. Ito'y kahit na halos lahat na ng kita sa naibebentang ticket sa mga pumapasok na turista, ginagamit ng pambiling pagkain. Kaya sa halip na 2 beses sa isang linggo sila pinapakain, 3 beses sa isang buwan na lang. Kayang mag-survive ang buhaya kahit na tatlong buwan na hindi kumain. Mabubuhay ang buhaya. Nalulungkot po ba kayo pag hindi niyo mapakain? Medyo.
Kasi unang-una nagkakaroon ng ano yan eh. Nag-aaway-away eh. Umiinit ang ulo nila. Wala silang makain eh. Minsan nga nagkakagatan sila dahil gutom nga eh. Kung i-feed mo talaga sila yung sa tama talaga, ay kukulangin. Oo, so medyo ano lang, binabudget-budget lang natin. Ang pangarap ng mga taga-Wildlife Conservation and Rescue Center, kailangan sana ng tao ang tirahan ng mga buwaya. Mike, may isang pag-aaral daw na may koneksyon daw ang pananatili ng mga buhaya sa buhay ng ilog. Ang isa lang daw dahilan ay yung dumi ng mga buhaya ay nagsisilbing parang fertilizer dun sa riverbed kung saan nga tumutubo ang mga marine plants. Mike? Maraming salamat, Maki Pulido. Namin ni Congressman Jorge o George Bolet Banal na may hawak nga siyang kopya ng mga dokumento sa bangko umano ni Chief Justice Renato Corona. Iniwan daw yun sa harap ng kanyang bahay. Humingi ng paumanhin si Banal na inilihim niya yon sa mga kasama niya sa prosekusyon mula sa Senado. Nakatutok live si Marie Sumali. Mike, pagkatapos sa pagdebatihan ni na Senador Bongbong Marcos at Senador Joker Arroyo kung dapat bang imbitahan na sa witness stand itong si Quezon City 3rd District Representative Jorge Bolet Banal para ipaliwanag yung kanyang sarili dahil nga sa pagkakadawit sa kanya ni Annabel Chongson, yung PS Bank Katipunan Branch Manager, ay pinaunlakan ni Banal ang imbitasyon ng impeachment court. Nasa Senado lang si Congressman Jorge Banal. Kaya nang mabanggit ang pangalan, pumasok ito sa session hall. Bago matapos ang impeachment trial ngayong araw, pinayagan si Banal na magsalita. Matapos mabanggit ni PS Bank Katipunan Manager Annabel Chongson ang pangalan nito. Ani Chongson, pinuntahan siya ni Congressman Banal at nagtatanong tungkol sa isang tila signature card. Sa payag ni Banal, inamin niya ang sinabi ni Chongson. Noong January 30 daw kasi may nakita siyang envelope sa harap ng bahay niya. May laman na photocopied document na tila signature specimen mula sa bangkong PS Bank. Nakapangalan daw kay Chief Justice Renato Corona ito at may nakalagay na deposit na $700K. Pagpasok ko po sa may driveway po namin, meron po kasing mga slots yung gate ko po. Meron po dong naka-fold po siya na papel po. Sa St. Ignatius po ako nakatira, pagitan po yun ng White Plains at Blue Ridge. So kinabukasan po, di nakita ko na nga po, meron pong handwritten po yung 700K. Gusto ko pong i-verify po talaga. Humingi ng paumanhin si Banal sa mga kasama sa House Prosecution Panel dahil wala raw siyang pinagsabihan tungkol dito. Gusto raw muna kasi niyang i-verify ang nakuhang dokumento. Aminado siyang tila nakagulo pa siya sa mga kasamahan at sa takbo ng paglilitis. Sabi naman ni Lead House Prosecutor Niel Tupas Jr., wala silang alam tungkol sa hawak na dokumento ni Banal. Pinanindigan naman ni Congressman Reynaldo Umali na February 2 lang niya nakuha ang envelope sa isang small lady sa Senado kung saan nakuha nila ang bank document ni Corona sa PS Bank. Mike, handa naman daw itong si Banal na bumalik sa Lunes para humarap muli sa impeachment court at para bigyan linaw din ang issue at sagutin din ang mga katanungan dito na ibabato sa kanya sa impeachment court. Mike? Okay, paano ngayon yung dokumento raw na hihingin ba, may balita ba kung hihingin ng mga senator judge kay Congressman Banal yung mga daladala niyang dokumento sa bangko? Na medyo tinakpan niya ng konti, ipinakita niya raw doon sa manager ng sangay ng PS Bank sa Katipunan, Maris? Sa ngayon, Mike, wala pang instruction o order from the impeachment court kung ipadadala kay Congressman Banal itong mga documents in question. Pero ang sinabi nga lang ng impeachment court ay imbitado muli siya sa Lunes na bagay naman na pinaunlakan muli ni Banal. At kika mo ay kumbidado si Congressman Banal pero walang pinadadala sa kanya mga dokumento. Gano'n ba yun, Maris? Kanina, Mike, nung nagtapos yung paglilitis ay wala na mga pinadadala sa kanyang mga dokumento na, ika nga, yung sinabi mo ng mga dokumento na documents in question. Na ayon dun sa manager ay pinakita sa kanya. Maraming salamat, Marie Sumali. Daan-daang estudyante sa high school at kolehiyo ang dumalo sa National Catholic Student Leaders Summit sa Angeles University Foundation sa Pampanga. Layo ng 3 araw na summit na ihandang mga kabataan bilang mga epektibong katolikong leader at lingkod ng lipunan.
Bago ang seminar, nanguna sa misa si Reverend Father Jerry Orbos.